Tamayong Prayer Mountain ay ipinatayo ito ng bumubuo ng Kingdom of Jesus Christ, headed by Pastor Apollo Kibuloy. It was built by 1,500 workers for 6 months in 8-hour shift at 24 hours a day ang trabaho. Dahil sa sunod-sunod na aligasyon ay nanganganib at handang sirain ng mga kalaban pagkatapos ng termino ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte para ito ay makapaghigante. Si Pastor Apollo Kibuloy ay isang religious leader na maaring ito ay maisama sa iba't ibang religious leaders na nasisira ang pangalan at reputasyon dahil sa pamumulitika at attack dogs sa Kongreso at Senado. Kaya naman ang Prayer Mountain ngayon ay isa sa pinag-iinitan at pinagkakainteresan ng mga kalaban dahil sa mainit ito sa mata ng Kongreso at administrasyon, pati na rin ang mga liberal party. Kaya binuksan ni Pastor Apollo Kibuloy ang Prayer Mountain sa mga independent political bloggers upang ito ay saliksikin, halughugin, and to let them see personally and experience, do some research, and gather more informations regarding the issues within the people inside para lang mapatunayan na mali ang kanilang mga aligasyon laban kay Pastor Apollo Kibuloy sa pamamagitan ng mga independent bloggers na ito. Binuksan sa mga vlogger ang mga compound ng The Kingdom of Jesus Christ, the name above every name, upang mabigyan sila ng pagkakataon na magsuri ng personal ukol sa mga issue. Pinaunlakan ni Pastor Apollo ang mga ito na maglibot, magtanong ng impromptu sa mga full-time miracle workers, saksihan at suriin ang kani-kanilang pamumuhay sa loob ng mga compound na ito. Una nilang nilibot ang kasalukuyang pangginagawa ng KJC Kingdom. First time ko makapasok kagabi doon sa Kingdom, yung kabisaya pa, abi-abi. No, yung pag-welcome, pag-salubong sa amin ng mga tao, ramdam namin pa na itong mga tao ito mabubuti. So ito ang mga itinuro sa kanila ni Pastor. No? Kung nagawa nitong mga taong ito, dahil mula sa turo ni Pastor, maaaring ganun din, mas higit pa ang kabutihan ng pagkatao ni Pastor. Kaya ko siya sinuportahan. Sa sunod na araw, umakyat sila sa Covenant Mountain and Paradise Garden Feed and Resort sa Barangay Tamayong, Kalinan, Davao City, kung saan nila nakilala ang ilan sa FTMWs ng KOJC. Dito nila nakilala ang ilan sa mga pangalan na dinawit sa munoy mga pang-aabuso sa loob ng The Kingdom of Jesus Christ ayon sa bogus witnesses ni Senator Teresa Ontiveros sa mga nakaraang pagdinig sa Senado laban kay Pastor Apollo. Dito, nabigyan ng mga vlogger ng pagkakataon na magsuri at magtanong sa mga witnesses nang walang script kung totoo ngang may pagmamaltrato dito. Sinundan ito ng pagpunta nila sa napakagandang Glory Mountain. Dito umano nakita ng false witness na si alias Rene na nagbigay ng mga bag ng baril si Pastor Apollo kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa anak nitong si Vice President Sara Duterte. Nandito rin ang mga naging kasamahan noon ni alias Rene na landscaper sa Glory Mountain at nagpakilala kung sino at ano ito dito. Dito yung natutulog si Pastor. Nakasuporta ako kay Pastor Kibuloy dahil una sa lahat, ang pinaglalaban namin dito is press freedom. Kasi naaapakan na po eh. Ito po yung dito po naglalaan yung chopper. So, sinabi ni Agnes Rene, pinamisi ni Pastor at may dalang bag at papunta natin sa mansyon. Pakitingin na lang kung saan yung mansyon. Hindi po tayo rito member ni Pastor Apollo Kibuloy. At nagpapasalamat nga po ako kasi bilang isang independent vlogger, napagbigyan po tayo na masilip po natin at makita po natin kahit paano malaman din po natin kung ano po yung side naman po nila. Sapagkat may mga lumabas po na mga investigasyon, ang naipakita lang po, yung side lang po ng mga nag-aakusa kay Pastor Kibuloy. Gusto namin yung pantay na hustisya na pakamtan ng bawat mayaman man, mahirap man. So, kaya pumunta po kami dito sa Glory Mountain para personal na malaman kung totoo yung sinasabi ng alias Rene. So, base po sa nakita po namin dito, from the start, dun sa baba, may helipad. Doon pa lang naghanap na ako ng mansyon. So wala akong nakita ng mansyon. Hanggang nakapunta po kami dito sa pinakadulong ito. Well, wala rin ako nakitang mansyon. Well, may nakita akong tent nandito. Pero hindi naman mansyon to, kubo to. So ibig sabihin ito,
Ang pagpunta po namin dito para po imbestigahan natin kung may katotohanan yung ginagawa ni Senator Hontiveros dyan sa Senado, yung paratang kay Pastor Kibuloy. So, maliwanag po sa amin, tama po ang pinaglalaban namin na talagang sinungaling itong witness ni Senator Hontiveros. Teka lang, at least, kung may tinatago si Pastor Apollo Kibuloy, hindi ka pa pupuntahin dito. Hindi niya papakover ito, papakita. So, meaning, wala siyang tinatago. Medyo sa edad ko na ito, ngayon pa lang ako nakakita ng ganitong lugar. Mayroon palang ganitong lugar, no? Bukod sa magandang klima, malamig, napakaraming mga puno, maraming pine tree, tapos yung mga bulaklak dito, napaka-ayos, napaka-systematic. Yung mga tao, mukhang wala naman akong nakitang minamaltrato dito. Ito lang yung sarili ko lang pagtingin nung nakarating po ako dito. No holds barred din na sinagot ni Pastor Apollo ang kanika nila mga katanungan kasama si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang vlogger na si Lord Byron Cristobal, o mas kilala bilang Banatbay, na hayagan noong naging kritiko ni Pastor Apollo, ay ang siyang pinakauna nag-post sa social media hinggil sa pagkikita nila ng butihing pastor. Nandito po tayo para suportahan po si Pastor Kibuloy doon sa panawagan niya po na maging patas lang. Atin naman po hindi natin sinasabi na si Pastor Kibuloy ay walang kasalanan o di kaya may kasalanan. Ang importante po ay patas. Actually, alam nyo, nung tinitimbang ko nga yung dahilan kung ba tayo sumuporta dito, alam nyo, sapat na po para sa akin. Yung tulad din po na sinabi ni Senator Robin, yung kanya pinaglalaban tungkol sa ating mga rebelde. Alam nyo, eto, lagi ko sinasabi to sa aking live na SMNI lang talaga ang tumayo para labanan mo itong rebelde na napakahirap po. Alam naman ho natin yan, dekada na ho silang nanggugulo sa ating bayan, dekada na ho silang talagang nangaabuso ng ating mga kababayan at mahirap lumaban dito sa mga rebelde na ito. Pero gayunpaman, si Pastor Kibuloy matapang na hinarap po ito. At naniniwala ako na isa ho ito sa dahilan kung bakit ho pinipilit itumba ho si Pastor Kibuloy. Kaya nandito tayo para lumaban din, tumulong din, sumuporta sa pinaglalaban ni Pastor Kibuloy. At bago sila umalis, nag-ikot sila ng personal kasama si Pastor Apollo sa ilang mga pribadong lugar sa KJC Central Headquarters. Upang mapatunayan na walang anumang itinatago ang KOJC at handa nitong sagutin sa korte ang mga pinupukol na mga akusasyon at kaso. I always respect yung ibang reliyon. Naaalagaan ni Pastor Kibuloy lahat ng kanyang workers, provided lahat. Yun po ay malaking bagay. Kaya nga yung nakita ko yung eskwelahan kahapon, napakaganda po ang ganda ng school. Pero yun libre. At ang maganda nun, sinabi sa akin, yun ay pwede sa outsiders, hindi sa members. So kung napapag-aral ni Pastor Kibuloy yung mga outsiders, palagay ko ay kaya niyang pag-aralin yung mismo miyembro niya. Ang hindi ko mapalimutan na sinabi ni Pastor, gumawa lang ng mabuti sa kapwa, tumulong sa kapwa tulad ng ginagawa niya ngayon sa mga full-time workers sa Kingdom of Jesus Christ. Kasi etong ganitong sinisira na siya, pero etong mga naririto, kahit itong mga nasa labas na ng mga ex-worker na lang sila ngayon, nagsasabi sila ng totoo na si Pastor mabuting tao. Kasi yun naman talaga ang naranasan nila nung sila ay nandito pa, full-time worker pa, hanggang sa paglabas nila, ex-worker na lang sila, dala-dala pa rin nila yung mga alaala sa kabila ng kabutihan ni Pastor. Bilang isang political vlogger, ginawa ko po itong personal na laban kung ano po ang nangyayari kay Pastor Kibuloy. Personal na laban dahil lahat ng source na kinukuha ko po sa pagbablog ay galing po sa SMNI. Para sa akin, bilang isang Pilipino, nasa demokrasyang bansa ako tayo. Bayani sa akin, si Pastor Kibuloy. Bakit bayani? Base po sa aking sariling pananaliksik at base sa aking personal na knowledge sa pagkakilala ko po kay Pastor Kibuloy,
ay marami po siyang tinulungang mga Pilipino na hindi nagawa ng mga politiko. Ang laban na ito ay hindi kaya ng isang ordinaryong Pilipino. Ang paglaban sa komunistang grupo ng CPP, NPA, NDF. Dito ako bumilib kay Pastor Kibuloy na dapat ang ginagawa ni Pastor Kibuloy sa pagtuligsa sa mga komunistang grupo ay ginagawa dapat yan ng nasa gobyerno. Kaya ako ngayon sumuporta kay Pastor Kibuloy dahil tinitingnan ko rin yung utang na loob na ginawa ni Pastor Kibuloy sa ating pinakamagaling na presidenteng Rodrigo Roa Duterte. Previously, we have a lot of reservations and marami rin kaming questions as well as yung mga viewers namin regarding yung leadership ni Pastor and the church and yung community. So, pagpunta namin dito, even if meron kami mga negative mga statements before kay Pastor, ang pinakagusto kong ginawa niya is instead of answering those dun sa mode na ginagawa namin, which is vlogging or in video, pinapunta niya kami dito, invited us here para ma-experience namin, makita namin sa mga sarili namin itong kung gaano ka organized and gaano ka kaganda and ka-respectable itong Kingdom of Jesus Christ. Marami kaming mga informations na nag-gather, yung mga halos lahat ng mga questions ko personally and yung mga viewers ko ay masasagot ko na. Uulat, what's new? Sa hindi pa nakapag-subscribe, follow, and share, huwag niyong kalimutan na tangkilikin upang patuloy na makapaghatid ako ng magandang balita.